Huwag mong sanayin si Maya sa mga ganyang klaseng laruan, Elena. Nagmumukha siyang mura. Ang boses ni Doña Corazon Villamor ay kasing talim ng kutsilyong pambalat ng prutas. Malamig, walang emosyon, at laging nakakahanap ng paraan upang hiwain ang pinakamalambot na bahagi ng iyong pagkatao. Napahinto sa paghinga si Elena. Ang kanyang kamay, naabala, sa pag-ayos ng maliit na manikang yari sa basahan sa istante, ay nanigas sa ere. Isang pekeng ngiti ang marahan niyang pinakawalan bago humarap sa kanyang biyenan. Hindi ito bago. Ang pakiramdam na ito, ang biglaang paninikip ng dibdib, ang tila paggapang ng yelo sa kanyang mga ugat, ay pamilyar na sa kanya. 10 taon. 10 taon na siyang anino sa loob ng mansyon ng mga Villamor. 10 taon na siyang tinatawag na asawa ng nag-iisang tagapagmana, si Adrian Villamor. Ngunit ang turing sa kanya ay isang palamuti na paminsan-minsan ay napapansin, ngunit madalas ay binabaliwala. Ang hapunan, gaya ng dati, ay isang seremonya ng katahimikan. Ang maririnig lamang ay ang mahinang kalansing ng mga kubyerto sa mamahaling plato. Ang mahabang lamesa na gawa sa nara ay napapalibutan ng matataas na upuan, ngunit pakiramdam ni Elena ay nag-iisa siya. Sa kanyang tapat, nakaupo si Adrian, ang kanyang asawa. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanyang cellphone, ang mukha ay blangko. Tila mas interesado pa sa numero ng kanilang stock market kaysa sa babaeng kaharap niya. Paminsan-minsan, itataas niya ang kanyang tingin, ngunit hindi sa kanya. Kay Doña Corazon. "Kumusta ang meeting ninyo kanina, Adrian?" tanong ng matanda. "It was fine, Mama. We're closing the deal by next week," sagot ni Adrian. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa screen. "Good. Siguraduhin mong walang magiging problema." Walang nagtanong kay Elena kung kumusta ang araw niya. Walang nagtanong kung ano ang kanyang ginawa. Para sa kanila, ang kanyang mundo ay nagsisimula at nagtatapos sa mga pader ng mansyong ito. Siya si Elena Villamor, ang babaeng tahimik. Pagkatapos ng hapunan, mabilis siyang umakyat sa itaas. Ang bawat hakbang niya palayo sa hapagkainan ay tila isang paghinga ng kaluwagan. Binuksan niya ang pinto ng isang silid na puno ng liwanag at kulay, ang kwarto ni Maya. "Mama!" Isang maliit na figura ang tumakbo at yumakap sa kanyang mga binti. Agad na nawala ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Ibinaba ni Elena ang kanyang sarili at niyakap ng mahigpit ang bata. Ang amoy ni Maya, pinaghalong baby powder at matamis na panaginip, ang kanyang santuwaryo. "Kumusta ang baby ko? Nag-behave ka ba kay Yaya?" Malambing niyang tanong. "Opo, Mama. Nag-drawing po kami," sabi ng bata. Sabay turo sa isang papel na may mga guhit ng bahaghari at isang pamilya, 3 tao. Isang malaki, isang katamtaman, at isang maliit. Napangiti si Elena, ngunit may kirot. "Mama, can you read me a story?" "Oo naman, anak. Anong gusto mong basahin natin?" Naupo sila sa maliit na kama at sa loob ng isang oras, nawala ang mansyon ng mga Villamor. Nawala si Doña Corazon. Nawala si Adrian. Ang naroon na lang ay ang mundo ng mga diwata, ng mga prinsesa at ng isang ina na handang ibigay ang lahat para sa kanyang anak. "I love you, Mama," bulong ni Maya, bago ito tuluyang makatulog sa kanyang mga braso. "I love you more, anak ko. Higit pa sa inaakala mo," pabulong na sagot ni Elena. Maingat niyang inihiga si Maya at hinalikan ito sa noo. Nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng bata, tahimik siyang lumabas ng silid. Ngunit sa halip na bumalik sa kanyang sariling kwarto, isang malawak at malamig na espasyo na ibinabahagi niya sa isang estranghero, dumiretso siya sa silid-aklatan sa dulo ng pasilyo. Ang mabigat na pinto ay bumukas ng walang tunog. Sa loob, ang imahe ng babaeng tahimik ay unti-unting naglaho.
Pinalitan ito ng isang babaeng may matalas na tingin at tiyak na mga galaw. Binuksan niya ang isang laptop na nakatago sa likod ng isang hilera ng mga libro. Nag-type siya ng isang komplikadong password. Bumukas sa screen ang mga numero, mga graph, at mga dokumento, mga offshore accounts, mga trust funds, mga papeles ng paglilipat ng ari-arian na nakapangalan sa iba't ibang korporasyon sa buong mundo. Ito ang kanyang lihim. Ito ang kanyang tunay na tungkulin. Hindi siya isang simpleng asawa lamang. Siya ang tagapag-ingat ng tunay na yaman ng mga Villamor, isang responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya ng yumaong, si Don Ricardo, ang ama ni Adrian. Nakita nito sa kanya ang katapatan na hindi niya nakita sa sarili niyang pamilya. Habang abala siya sa pag-cross-check ng mga numero, isang maliit na tunog ang umagaw sa kanyang atensyon. Isang email notification. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang sender. Mula sa opisina ng yumaong, si Attorney Felipe de Silva, ang dating abogado ng pamilya. Ang subject line ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Urgent and confidential. Villamor Estate. Kinabukasan, ang katahimikan sa mansyon ay mas mabigat kaysa dati. Ang email mula sa opisina ni Attorney de Silva ay hindi nagbigay ng detalye. Isang formal na paanyaya lamang para sa isang pulong sa kanilang opisina sa Makati. Ngunit alam ni Elena na hindi ito simpleng pag-uusap. Ramdam niya ito sa kanyang mga buto. Hindi si Adrian ang naghatid sa kanya. Isang driver. Sa buong biyahe, ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa ibabaw ng kanyang kandungan, malamig at manhid. Ang law office ay nasa isa sa pinakamatataas na gusali sa Ayala Avenue. Malamig ang hangin mula sa aircon at ang lahat ay tila gawa sa salamin at bakal. Sinalubong siya ng isang babaeng nakangiti, ngunit walang kabuhay-buhay ang mga mata. "Good morning, ma'am. This way, please. Hinihintay na po kayo." Dinala siya sa isang conference room. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Doña Corazon. Nakaupo sa dulo ng isang mahabang lamesa, ang kanyang postura ay tuwid na tuwid, parang isang reyna sa kanyang trono. Sa tabi nito ay si Adrian, na mabilis na umiwas ng tingin nang magtama ang kanilang mga mata. May isa pang lalaki sa silid, isang estranghero na nasa mga 50 anyos, nakasuot ng mamahaling suit. "Elena, this is Attorney Mendoza." Siya na ang bagong humahawak sa mga legal na usapin ng pamilya. Walang emosyong pagpapakilala ni Doña Corazon. Tumango lang si Elena at naupo sa silyang nasa tapat nilang lahat. Pakiramdam niya ay nasa isang interogasyon siya. "Salamat sa pagdating mo, Mrs. Villamor." Simula ni Attorney Mendoza, ang kanyang boses ay makinis at professional. "I'll get straight to the point. The Villamor Corporation is facing a critical situation. May isang malaking kumpanya mula sa Singapore na naglalatag ng hostile takeover bid." Nakinig lang si Elena. Ang mga salitang takeover, restructuring, asset liquidation ay lumilipad sa hangin. Ngunit ang kanyang atensyon ay nasa blankong mukha ni Adrian. Para maprotektahan ang kumpanya, pagpapatuloy ng abogado, kailangan nating gawin ang isang malawakang corporate restructuring. At dito pumapasok ang iyong partisipasyon. Tumikim si Doña Corazon at ito na ang hudyat para siya naman ang magsalita. "Elena," sabi ng matanda, ang boses ay mas malamig pa kaysa sa aircon. "For 10 years, you have been a part of this family at bilang bahagi ng pamilya, inaasahan namin na gagawin mo ang tama para sa ikabubuti ng lahat." May inilapag si Attorney Mendoza sa lamesa, isang folder na puno ng mga dokumento. Dahan-dahan niya itong itinulak palapit kay Elena. "Ano ito?" tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "That," sagot ni Doña Corazon, "is your freedom at ang kinabukasan ng pamilyang ito." Binuksan ni Elena ang folder. Ang unang pahina ay isang petisyon para sa diborsyo. Ang puso niya ay tila piniga.
Ngunit ang kasunod na dokumento ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang kasunduan. Isang kasunduan para ilipat ang legal na kustodiya ni Maya. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig niyang tanong. Ang mga mata ay nanlalabo na. Simple lang, sabi ni Doña Corazon. Adrian needs to consolidate his assets. Ang isang magulo at hindi siguradong marital status ay hindi makakatulong. Maghihiwalay kayo ng maayos. At si Maya, huminga ng malalim ang matanda. Si Maya ay ililipat natin sa isang foundation na pinapatakbo ng pamilya, isang charitable foundation para sa mga bata. Doon, masisiguro ang kanyang kinabukasan at edukasyon, malayo sa anumang gulo na idudulot ng sitwasyong ito. Ililipat? Kukunin ninyo sa akin si Maya? Hindi makapaniwalang tanong ni Elena. Tumingin siya kay Adrian, naghahanap ng tulong ng anumang sinag ng pagtutol. Wala. Si Adrian ay nakayuko pa rin, pinaglalaruan ng isang ballpen sa kanyang mga daliri. Hindi namin siya kinukuha. Pagtatama ni Doña Corazon, inililigtas natin siya. At ikaw, pagkatapos nito, malaya ka na. Bibigyan ka namin ng sapat na halaga para makapagsimula ka ng bagong buhay. Isipin mo na lang, Elena, isang bagong simula, malayo sa amin. Ang bawat salita ay isang sampal na mas masakit pa sa pisikal. Ang kalayaan na inaalok nila ay isang lason na nakabalot sa ginto. Si Maya, anak ko siya, halos pabulong na, sabi ni Elena. Hindi mo siya kadugo. Mabilis na sagot ni Doña Corazon. At iyon ang katotohanan. Hindi na niya kaya. Mabilis na tumayo si Elena na itulak niya ang silya sa kanyang likuran. Kailangan kong mag-isip. Iyon lang ang nasabi niya bago siya mabilis na lumabas ng silid. Hindi na pinansin ang tawag ni Attorney Mendoza. Pagka-uwi sa mansyon, dumiretso siya sa kwarto ni Maya. Naabutan niya itong naglalaro. Niyakap niya ito ng sobrang higpit na tila sa pagyakap na yon ay maitatago niya ito mula sa buong mundo. Mama, you're crying, sabi ng bata. Ang maliliit na kamay ay dumampi sa kanyang pisngi. Mabilis na pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha at ngumiti. Hindi anak, masaya lang si mama na makita ka. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Pinagmasdan niya ang natutulog na si Maya, ang payapang mukha nito. Ang bawat paghinga nito ay isang paalala kung ano ang nakataya. Sa kanyang laptop, sinearch niya ang pangalan ng foundation na binanggit ni Doña Corazon. Maganda ang website nito. Mga litrato ng mga batang nakangiti, mga testimonya ng mga donor. Ngunit merong isang bagay na mali, isang bagay na hindi tama. Narinig niyang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Si Adrian. Elena, mahinang sabi nito. Nag-usap na ba kayo ni Mama? Hindi siya lumingon. Please, intindihin mo sana. Pagpapatuloy ni Adrian. Para rin ito sa kapayapaan ng pamilya. Para matapos na ang lahat ng gulo. Kapayapaan. Ang salitang iyon ay tila isang biro. Dahan-dahang humarap si Elena. Sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa lampshade, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ito ang mga matang hindi pa nakikita ni Adrian sa kanya sa loob ng 10 taon. Adrian, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Isang bigat na kayang bumasag ng salamin. Pipirmahan ko ang papeles ng diborsyo. Nakita niya ang bahagyang pagginhawa sa mukha ni Adrian, ngunit hindi pa siya tapos. Pero ang kasunduan para kay Maya, tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Hindi ko pipirmahan. Ang salitang hindi ay isang bombang sumabog sa perpektong mundo ng mga Villamor. Natigilan si Adrian. Sa loob ng 10 taon nilang pagsasama, ngayon lang niya nakita ang apoy sa mga mata ni Elena. Isang apoy na hindi niya alam na kayang magliyab. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig.
Tinalikuran niya lang ito at lumabas ng silid. Pero ang reaksyon ni Doña Corazon ay hindi katahimikan. Ito ay isang digmaan. Kinabukasan, naramdaman agad ni Elena ang unang pag-atake. Isang charity ball ang idinaos para sa mga elitista ng Makati. Obligado siyang dumalo. Habang papasok siya sa Grand Ballroom, lahat ng mga mata ay nasa kanya. May mga bumubulong, may mga tumatawa ng patago. Naramdaman niya ang kanilang mga tingin na parang mga bubog sa kanyang likuran. "Oh, there she is," narinig niyang sabi ng isang socialite sa kausap nito. Ang babaeng tahimik na bigla na lang natutong magsalita para humingi ng pera. Nilapitan siya ni Doña Corazon. May hawak na kupitan ng champagne. Ang nangiti nito ay kasing tamis ng lason. "Elena, hija," sabi nito sa lakas na maririnig ng lahat sa paligid nila. "I heard you're having some financial disagreements with Adrian. Huwag kang mag-alala. Ang pamilyang ito ay hindi pabaya, kahit na hindi ka na magiging bahagi nito sa lalong madaling panahon. Isang sampal, isang pampublikong sampal na hindi gumamit ng kamay." Napayuko si Elena. Gusto niyang magtago. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Ngunit itinaas niya ang kanyang ulo. Sinalubong ang mga mapanuring tingin ng mga tao at naglakad palayo ng may dignidad na pinilit niyang buuin mula sa mga basag na piraso ng kanyang pagkatao. Ang pangalawang pag-atake ay dumating mula kay Adrian. Kinagabihan, pumasok ito sa kanyang silid. Ang mukha nito ay pagod. "Elena, nakikiusap ako sa'yo," sabi nito. Ang boses ay pagod at puno ng pakiusap. "Pwede ba nating pag-usapan ito?" "Ginugulo mo ang lahat." "Ginugulo ko ang lahat?" Hindi makapaniwalang sagot ni Elena. "Adrian, ang anak ko ang kinukuha ninyo. Hindi namin siya kinukuha. Inaalagaan lang natin ang kinabukasan niya." Giit ni Adrian. Ano bang masama doon? Mama just wants what's best for the company, for the family. Konting sakripisyo lang, Elena, para sa kapayapaan nating lahat. Ang mga salita ni Adrian ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Kapayapaan. Ang kapayapaan na sinasabi niya ay ang kanyang pagsuko. "Wala kang alam sa sakripisyo, Adrian," malamig niyang sagot. 10 taon akong nagsakripisyo, 10 taon akong nanahimik, tapos na ako. Tumalikod siya, tapos na ang usapan. Ang pangatlong pag-atake, ang pinakamasakit. Kinabukasan, sinubukan niyang gamitin ang kanyang credit card para bumili ng gamot at gatas para kay Maya. Declined, ma'am. Sinubukan niya ang isa pa. Declined. Lahat. Lahat ng kanyang account ay pinutol. Tinawagan niya ang bangko, ngunit wala silang magawa. Ang lahat ay nasa ilalim ng pangalan ng Villamor Corporation. Bigla, wala siyang kahit isang sentimo. Nataranta siya. Paano na si Maya? Sinubukan niyang humingi ng tulong sa labas. Naghahanap siya ng abogado. Ngunit sa sandaling marinig nila ang pangalang Villamor, lahat sila ay magalang na tumatanggi. "Sorry, we have a conflict of interest." "Sorry, our firm cannot handle this case." Takot. Ang anino ng mga Villamor ay napakalawak. Gabi na, umiiyak siya nang tahimik sa kusina, nakatingin sa huling lata ng gatas ni Maya. Pakiramdam niya ay wala na siyang matatakbuhan, isang pader na napakataas ang nakapalibot sa kanya. "Ma'am Elena?" Isang mahinang boses ang tumawag sa kanya. Si Manang Leti, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon na nagsilbi pa kay Don Ricardo. "Ayos lang po ba kayo?" Tumangulang si Elena, pinipigilan ang paghikbi. Lumapit ang matanda, may inabot na isang basong tubig. "Alam niyo po, ma'am," bulong nito, "ang yumaong si Don Ricardo ay may malaking pagtingin sa inyo. Lagi niyang sinasabi na kayo ang puso ng pamilyang ito." Napatingin si Elena sa matanda. Bago siya pumanaw, pagpapatuloy ni Manang Leti, "May sinabi siya sa akin.
Kung sakaling dumating daw ang araw na ipitin kayo sa isang sulok, hanapin ninyo raw ang bagay na pinakapinahalagahan niya. Hindi raw ginto o pera, kundi isang kanlungan. Isang kanlungan? Ano ang ibig sabihin noon? Nang gabing iyon, hindi mapakali si Elena. Ang mga salita ni Manang Leti ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Kanlungan. Napunta siya sa silid-aklatan ni Don Ricardo, isang lugar na bihirang pasukin ng kahit sino. Amoy ng mga lumang libro at kahoy ang sumalubong sa kanya. Sinimulan niyang maghanap. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Tiningnan niya ang mga libro, ang mga painting, ang mga antigo. Walang kahit anong kakaiba. Nang mapagod siya, napaupo siya sa isang silyang katad sa likod ng malaking mesa ng yumaong Don. Sa kanyang pag-upo, bahagyang nausog ang isang makapal na alpombra sa sahig. May napansin siyang isang maliit na guhit sa kahoy na sahig. Isang tila takip. Ginamit niya ang kanyang mga kuko para buksan ito. Sa ilalim may isang maliit at nakatagong kompartimento. At sa loob nito, may isang luma at maalikabok na kahon na yari sa kahoy. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan niya ito. Sa loob, may isang makapal na sobre. Binuksan niya ang sobre. Ang laman nito ay isang sulat kamay na liham at sa likod nito ay isang dokumento. Isang kopya ng isang luma at opisyal na titulo ng lupa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla nang basahin niya ang pangalan na nakasulat sa titulo. Ang pangalan ng may-ari. Hindi ito Villamor Corporation. Hindi ito Ricardo Villamor. Hindi ito Adrian Villamor. Ang nakasulat doon ay ang kanyang pangalan, Elena S. Villamor. Ang hangin sa silid-aklatan ay tila huminto sa pag-ikot. Paulit-ulit na binasa ni Elena ang pangalan sa titulo. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang hinahaplos ang lumang papel. Elena S. Villamor. Ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya noong dalaga. Hindi ito kapanipaniwala. Isang panaginip o baka isang bitag. Nanginginig niyang kinuha ang kasamang liham. Ang sulat kamay ay maganda at formal. Bakas ng isang taong may pinag-aralan at kapangyarihan. Ang sulat ni Don Ricardo. Mahal kong Elena, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Ang araw na ang kasakiman at pagmamataas ng aking pamilya ay nagtulak sa iyo sa isang sulok na wala kang matakbuhan. Patawad, Hija. Patawad kung hindi ko nagawang baguhin ang ugali ng aking asawa. Patawad kung ang pagmamahal ko sa aking anak na si Adrian ay hindi sapat para gawin siyang isang lalaking karapat-dapat sa iyo. Mula sa unang araw na tumapak ka sa bahay na ito, nakita ko ang iyong kabutihan. Nakita ko ang iyong pasensya. Nakita ko ang iyong katapatan. Mga katangiang matagal nang nawala sa pamilyang ito. Nakita ko rin ang kasakiman sa mga mata ng aking asawa, ang kanyang pagkauhaw sa kapangyarihan. Alam kong darating ang araw na gagawin niya ang lahat para mapanatili ito kahit pa ikaw ang kanyang masagasaan. Ang titulong hawak mo ngayon ay hindi isang regalo. Isa itong pananggalang, isang kanlungan sa mata ng batas. Ang mansyon na kinatatayuan mo, ang lupang kinatitirikan nito ay sayo. Ginawa ko ito maraming taon na ang nakalipas sa paraang hindi mapapansin ni numan. Ito ang aking huling paraan para protektahan ka. Gamitin mo ito, Elena. Gamitin mo ito hindi para maghiganti, kundi para ipaglaban ang iyong dignidad at ang kinabukasan ng aking pinakamamahal na apo, si Maya. Huwag kang matakot. Ang batas ay nasa panig mo. Nagmamahal, Ricardo Villamor. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Tapos isa pa. Sunod-sunod. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagkilala. Sa loob ng 10 taon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may isang Villamor na tunay na nakakita sa kanya. Isang taong nakakita sa kanyang halaga. Niyakap niya ang liham sa kanyang dibdib.
Ang bigat na kanyang pinapasan ay tila bahagyang gumaan. Napalitan ng isang bagong klase ng bigat, ang bigat ng responsibilidad at desisyon. Kinabukasan, ang bagong lakas na ito ay agad na sinubok. Pumunta siya sa kusina para ipagtimpla ng gatas si Maya. Ang lalagyan ay wala ng laman. Yaya, pakiabot po ng bagong lata ng gatas ni Maya. Pakiusap niya sa isang kasambahay. Ang babae ay yumuko, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Pasensya na po, Ma'am Elena. Mahigpit po ang utos ni Doña Corazon. Wala na raw pong ilalabas na kahit ano para sa inyo o para sa bata hanggat hindi ninyo siya kinakausap. Ang kalmadong naramdaman ni Elena kagabi ay biglang nag-init at naging galit ang gamitin ng isang batang walang muwang sa kanilang maruming laro. Ito ay hindi nakatanggap-tanggap. Tinalikuran niya ang kasambahay at naglakad pabalik sa kanyang silid. Tiningnan niya ang mansyon, ang matataas na kisame, ang mga mamahaling pintura sa dingding, ang malalawak na bintana. Dati, ang lahat ng ito ay simbolo ng kanyang pagkakakulong. Ngayon, ang mga ito ay simbolo ng kanyang posibleng kalayaan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nag-search sa internet para sa isang abogado. Isang abogado na malayo sa Makati, malayo sa impluwensya ng mga Villamor. Nakahanap siya ng isang maliit na opisina sa Quezon City. Lihim siyang umalis ng mansyon. Ang opisina ni Attorney David Reyes ay maliit at simple. Si Attorney Reyes mismo ay isang lalaking nasa mga 40 anyos, may makapal na salamin at seryosong mukha. Mrs. Villamor, sabi nito, tinitingnan siya mula sa ibabaw ng kanyang salamin. What can I do for you? Walang nagsalita si Elena. Inilapag niya sa mesa ang titulo at ang liham ni Don Ricardo. Maingat itong pinulot ng abogado. Binasa. Binasa ulit. Ang kanyang mga kilay ay unti-unting tumaas. Kinuha niya ang isang magnifying glass at sinuri ang bawat selyo at pirma sa titulo. Pagkatapos ng halos 10 minuto ng katahimikan, ibinaba niya ang mga papel. Isinandal niya ang kanyang likod sa silya at tinitigan si Elena ng may bagong paggalang at pag-aalala. Mrs. Villamor, sabi nito sa isang seryosong tono, saan ninyo ito nakuha? Nasa isang tagong lalagyan sa silid-aklatan ng aking yumaong biyenan. Sagot ni Elena. Muling tiningnan ng abogado ang mga dokumento. I need to verify this with the Registry of Deeds, but based on my initial assessment, this looks perfectly and terrifyingly authentic. Authentic? This is an original title, transferred and registered years ago. It is ironclad, Mrs. Villamor. Sa mata ng batas, sayo ang mansyon ng mga Villamor. Humugot ng malalim na hininga si Elena, isang hininga ng kumpirmasyon, ngunit hindi pa tapos ang abogado. Pero, pagpapatuloy nito, ang kanyang boses ay naging babala. Kung gagawin ninyong issue ito ngayon, kung ipipilit ninyo ang inyong karapatan, hindi ito magiging isang simpleng usapin sa korte. Magiging isang ganap na giyera ito. Ang mga Villamor ay hindi basta-basta susuko. Handa ba kayo sa napakatinding gulo na idudulot nito? Tinitigan ni Elena si Attorney Reyes, ang mga mata niya ay hindi na nangingilag. Ang imahe ng huling lata ng gatas ni Maya ay malinaw sa kanyang isip. Abogado, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ako humihingi ng payo kung dapat ba akong lumaban. Ang tanong ko ay, kailan tayo magsisimula? Sir, narito na po ang mga dokumento para sa Singaporean investors. Ibinaba ng sekretarya ni Adrian ang isang makapal na folder sa kanyang mesa. Tumangulang siya, hindi inaalis ang tingin sa bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Villamor Tower. Mula dito, tanaw niya ang buong Makati. Mga gusali, mga sasakyan, mga taong parang langgam sa ibaba. Isang kaharian, ang kahariang ipinamana sa kanya. Ang kahariang ngayon ay nanganganib dahil sa isang simpleng salita, hindi.
Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang salitang iyon. Ang boses ni Elena. Kalmado, ngunit matigas. Parang batong hindi matitinag. Ano ba ang nangyayari sa kanya? 10 taon. 10 taon na si Elena, ang pinakamadaling parte ng kanyang buhay. Isang presensyang laging nariyan, pero hindi nang iistorbo. Tahimik, sunod-sunuran, perpekto. Ngayon, ang babaeng yon ay biglang nagkaroon ng tinig at ang tinig na yon ay sumisira sa lahat. Napahilamos siya sa kanyang muka. Pagod. Iyon ang nararamdaman na niya. Pagod sa pressure mula sa board, sa mga investor, at higit sa lahat, pagod sa kanyang ina. Adrian, she is being difficult, sabi ni Doña Corazon sa kanya kaninang umaga. You have to control your wife. Pero paano niya kokontrolin ang isang taong ngayon lang niya nakitang lumaban? Nang gabing iyon, hindi siya mapakali sa pagtulog. Isang panaginip ang bumalik sa kanya. Isang panaginip na matagal na niyang ibinaon sa limot. Nasa isang hardin siya. May kasama siyang isang babae. Tumatawa ito habang inaabutan siya ng isang bulaklak na sampagwita. Si Isabel, ang kanyang unang pag-ibig. Ang babaeng simple, masayahin at walang kinalaman sa yaman at kapangyarihan. Biglang dumilim ang paligid. Dumating ang kanyang ina, si Doña Corazon. Ang mukha nito ay walang emosyon. May inabot itong sobre kay Isabel. Umalis ka na. Narinig niyang sabi ng kanyang ina. Hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Hindi ka nababagay sa anak ko. Ito, sapat na yan para makalimutan mo siya. Nakita niya ang pagpatak ng luha ni Isabel. Nakita niya itong tumingin sa kanya, nagmamakaawa. Ngunit siya, nakatayo lang siya roon. Walang ginawa, walang sinabi, isang duwag. Nagising si Adrian na hinihingal. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Ang alaala ng kahihihiyan at pagsisisi ay sariwa pa rin. Kahit 10 taon na ang lumipas. Ang araw na yon, ang pumatay sa kung anumang rebellion ang mayroon sa kanyang puso. Ang araw na yon, ang nagturo sa kanya na sundin na lang ang kanyang ina para sa kapayapaan. Kinabukasan, iba na ang paraan. Nang pagtingin niya kay Elena, nakita niya ito sa hardin. Kausap si Maya. May kung anong determinasyon sa mukha ni Elena habang itinuturo nito ang mga bulaklak sa bata. Ang kanyang mga mata, hindi na ito ang mga matang malulungkot at mapagkumbaba. May apoy na roon. Isang apoy na pamilyar sa kanya. Ang apoy na dati niyang nakita sa mga mata ni Isabel bago ito tuluyang pinatay ng kanyang ina. Hindi niya napigilan ang sarili. Kinumpronta niya ang kanyang ina sa opisina nito sa mansyon. Mama, we need to stop this, simula niya. Tinaasan siya ng kilay ni Doña Corazon. Stop what, Adrian? Saving this family? Ang ginagawa natin kay Elena, pinutol mo ang lahat ng pera niya. You're starving her out. That's cruel. It's not cruel. It's necessary. Kalmadong sagot ng matanda. She's just a common woman who got lucky, Adrian. Huwag kang maging malambot tulad ng iyong ama. Business is business. This is not just business, Mama. This is about a child. This is about my wife. Ang asawa mong walang ibinigay sa pamilyang ito, kundi kahihiyan. Tumaas na ang boses ni Doña Corazon. Isang babaeng hindi man lang tayo mabigyan ng tunay na tagapagmana? Wake up, Adrian. Ginagawa ko ito para sa'yo. Natameme si Adrian. Muli, wala siyang naisagot. Ang kapangyarihan ng kanyang ina ay parang isang pader na hindi niya kayang gibain. Gabi na. Papasok na sana siya sa kanyang silid nang marinig niya ang boses ni Maya mula sa sala. Nakikipag-usap ito sa isa sa mga kasambahay. Yaya, bakit po laging galit si Lola Mommy? Tanong ng bata. Nako, hindi naman siguro galit, Maya. Baka pagod lang, sagot ng yaya. Natatakot po ako sa kanya. Lagi niya pong pinapagalitan si Mama.
Ayoko pong iwan si Mama. Isang kung anong kirot ang tumagos sa puso ni Adrian. Ang boses ng bata, puno ng takot. Ang takot na yon ay dahil sa kanila, dahil sa kanya. Pumasok siya sa kanyang silid, gulong-gulo ang isip. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang aparador. Isang drawer na bihira niyang buksan. Naghahanap siya ng isang dokumento, ngunit isang lumang photo album ang kanyang nakita. Binuksan niya ito. Mga litrato mula sa kanilang kasal. Sa lahat ng litrato, ang ngiti ni Elena ay pilit. Ngunit sa pinakahuling pahina, may isang litratong hindi niya matandaan. Isang litratong kinunan bago pa ang kasal noong mga unang araw ng kanilang pagkakakilala. Nakaupo si Elena sa isang parke, nakatingin sa malayo. Ang sinag ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang mukha. At siya ay nakangiti. Isang nangiting totoo, malawak at puno ng buhay. Isang nangiting hindi pa niya nakikita mula nang maging asawa niya ito. Napahigpit ang hawak niya sa litrato. Ang gilid nito ay unti-unting nayuyupi sa tindi ng kanyang pagsisisi. Isang malaking tanong ang nabuo sa kanyang isip. Kung kaya niyang hayaang mawala ang nangiting iyon, ano pa ang kaya niyang hayaang mawala? Habang si Adrian ay nalulunod sa mga anino ng kanyang nakaraan, si Elena naman ay abala sa paghahanda para sa digmaan ng kanyang hinaharap. Hawak niya ang dalawang alas, ang titulo ng mansyon at ang katotohanang may itinatagong baho ang mga Villamor. Ngunit hindi sapat na alam niya lang ito. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang malaman kung bakit ganoon na lang ang pagnanais nilang makuha ang kustodya ni Mayabe. Ang sagot? Sigurado siya ay nasa charitable foundation na yon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan sa 10 taong lihim na pagmamanage ng yaman ng mga Villamor. Sa kanyang laptop, sinimulan niyang busisiin ang bawat detalye ng Villamor Children's Welfare Foundation. Sa unang tingin, perpekto ito. Malinis ang mga financial records na nakapublish. Puno ng mga papuri mula sa mga kilalang personalidad. Ngunit para kay Elena, na sanay maghanap ng mga bitak sa pader, ang sobrang perpekto ay kahina-hinala. Sinimulan niyang i-trace ang mga kumpanyang nakalista bilang mga pangunahing donor ng foundation. Isa-isa, nakita niya ang pattern. Ang mga ito ay mga shell corporation, mga kumpanyang walang ibang ginawa, kundi maglipat ng pera mula sa isang account patungo sa isa pa, isang masalimuot na web na idinisenyo para itago ang pinanggagalingan at patutunguhan ng pondo. Ngunit kailangan niya ng isang taong mula sa loob. Tumawag siya kay Attorney Reyes. Attorney, kailangan ko po ng tulong. Kailangan kong makahanap ng sinumang dating empleyado ng Villamor Children's Welfare Foundation na handang magsalita. Makalipas ang 2 araw, tumawag pabalik ang abogado. May nahanap siya. Isang babaeng nag-resign 2 taon na ang nakalipas. Takot na takot ito, ngunit pumayag makipagkita sa isang kondisyon. Walang pangalan, walang recording, sa isang lugar na pampubliko pero hindi sila mapapansin. Nagkita sila sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa may bandang Marikina. Ang babae, isang payat na babae na nasa mga 30 anyos, tawagin na lang nating Miss Santos, ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang mga mata ay laging lumilinga sa paligid. Mrs. Villamor, nanginginig na simula nito. Alam kong malaki ang panganib nito, pero hindi na kaya ng konsensya ko. Ano po ang totoo sa foundation? Diretsong tanong ni Elena. Huminga ng malalim si Mrs. Santos. Ang foundation ay hindi para sa mga batang mahihirap. Isa itong legal na hawla, isang magandang pangalan para sa isang napakasamang layunin. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Anong layunin? Kapag may isang miyembro ng pamilya o isang kasosyo sa negosyo na nagkaroon ng anak sa labas o isang anak
mula sa isang hindi katanggap-tanggap na relasyon. Pagpapatuloy ni Mrs. Santos at ang batang iyon ay may karapatan sa mana, pinipilit nilang ilipat ang kustodya sa foundation. Para ano? Para makontrol ang bata at ang kanyang mana. Sa ilalim ng pangangalaga ng foundation, ang pera ng bata ay i-invest sa mga kumpanya ng Villamor. Ang bata ay bibigyan ng pinakamagandang edukasyon, oo, pero palalakihin siyang sunod-sunuran. Isang tau-tauhan, hindi siya makakaalis. Hindi niya magagalaw ang sarili niyang pera. Isang bilanggo sa isang gintong hawla. Naramdaman ni Elena ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang plano nila para kay Maya. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa habambuhay na kontrol. May kinuha si Mrs. Santos mula sa kanyang bag. Isang brown envelope. Nanginginig niya itong iniabot kay Elena. Mga kopya yan ng mga papeles, mga pangalan ng bata, mga bank transfer, ang lahat ng kaya kong ilabas nang hindi nahahalata. Binuksan ni Elena ang sobre. Sa loob, nakita niya ang isang litrato. Isang batang lalaki, mga 8 taong gulang, nakangiti sa kamera. Ngunit ang mga mata nito ay walang buhay. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan at isang nota. Huling-hiling ng ina bago pumirma. Iyon na, ang katibayan, ang bangungot. Nang gabing iyon, hindi na si Elena ang babaeng tahimik. Hindi na siya ang asawang nagtitiis. Isa na siyang ina na naging leon. Ang laban na ito ay hindi na lang para kay Maya. Para na ito sa lahat ng mga batang nakakulong sa likod ng magandang pangalan ng Villamor Foundation. Inayos niya ang lahat ng ebidensya, ang titulo, ang liham ni Don Ricardo, ang mga dokumento mula kay Mrs. Santos. Binuo niya ang kanyang plano. Bawat hakbang ay kinakalkula. Naramdaman niya sa unang pagkakataon ang kapangyarihang taglay ng katotohanan. Ngunit habang tinitipon niya ang kanyang mga sandata, hindi niya alam na ang kalaban ay naghahanda na ng kanilang pinakamalupit na pag-atake. Habang tinitingnan niya ang litrato ng batang lalaki, tumunog ang kanyang cellphone, isang email, mula sa isang hindi kilalang address. Ang subject, para kay Maya. Binuksan niya ito. Ang laman ay isang litrato. Si Maya, nakatayo sa labas ng kanyang eskwelahan, pero hindi si Yaya ang kasama niya. Isang estrangherong babae ang nakahawak sa kanyang kamay. Inaakay siya palayo. Sa ibaba ng litrato, may isang maikling mensahe na tila mga letrang pinutol mula sa magazine. Pirmahan mo ang mga papeles. Kung hindi, hindi mo na siya makikita. Ang screen ng cellphone ay tila isang bintana papunta sa pinakamasahol na bangungot ni Elena. Si Maya, ang kanyang Maya. Hawak ng isang estranghero. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid na sinira lamang ng malakas at mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Para itong isang kabayong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nanuyo ang kanyang lalamunan, nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang lahat ng tapang na kanyang inipon, ang lahat ng plano na kanyang binuo, ay gumuho sa isang iglap. Agad niyang sinubukang tawagan ng cellphone ng yaya ni Maya. Walang sumasagot. Tinawagan niya ang landline na ng eskwelahan. Sarado na. Panik. Purong hindi mapigilang panik ang gumapang sa kanyang sistema. Biglang tumunog ulit ang kanyang cellphone. Isang tawag. Private number. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Nakuha mo ba ang mensahe ko, Elena? Ang boses. Malamig. Pamilyar. Ang boses ni Doña Corazon. Nasaan si Maya? Anong ginawa ninyo sa anak ko? Sigaw ni Elena, hindi na napigilan ang panginginig ng kanyang boses. Huminahon ka. Sagot ng matanda. Tila nasiyahan sa reaksyon niya. Ligtas si Maya. Kasama niya ang isa sa mga tauhan ko. Napagod na raw kasi ang yaya niya, kaya sinundo na namin. Pero kung gusto mo pa siyang makitang ligtas, anong kailangan kong gawin?
Putol ni Elena sa sasabihin nito, ang bawat salita ay lasang-lason sa kanyang bibig. Simple lang, bukas ng umaga, 10:00, sa opisina ni Attorney Mendoza. Dalhin mo ang iyong ballpen. Pirmahan mo ang lahat ng papeles ng walang tanong, ng walang drama, ang diborsyo, ang kustodya. Lahat. Pagkatapos noon, ibabalik namin sa iyo si Maya at malaya ka nang umalis sa buhay namin. Isa itong kidnapping. Kriminal ang ginagawa ninyo. Isang malamig na tawa ang narinig ni Elena mula sa kabilang linya. Subukan mong tumawag ng pulis, Elena. Subukan mong gumawa ng iskandalo. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan nila. Ang isang hamak na babaeng gustong mangagaw ng yaman o si Doña Corazon Villamor. Bago pa man makarating ang mga pulis sa'yo, baka kung ano na ang mangyari sa bata. Isang aksidente marahil. Ang banta ay malinaw at mabisa. Bukas, 10:00, sabi ni Elena. Ang boses ay basag at walang buhay. Isang pagsuko. Ibinaba ang tawag. Napasalampak si Elena sa sahig. Ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang kamay. Niyakap niya ang kanyang sarili. Umuuga-uga. Habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Wala siyang pagpipilian. Ang titulo ng mansyon. Ang mga ebidensya laban sa foundation. Lahat ng yon ay walang halaga kung mawawala si Maya. Kinabukasan, ang paglalakbay papunta sa opisina ni Attorney Mendoza ay parang isang martsa patungo sa kanyang sariling bitayan. Hindi siya natulog, hindi siya kumain. Ang tanging nagpapatuloy sa kanya ay ang pag-asang makita muli ang kanyang anak. Pagpasok niya sa conference room, nandoon na silang lahat. Si Doña Corazon, ang mukha ay nagtatagumpay. Si Attorney Mendoza, ang mukha ay professional at walang emosyon. At si Adrian, nakatingin ito sa kanya. Sa mga mata nito, may nakita siyang kakaiba. Hindi ito ang blangkong tingin na dati. Mayroong pag-aalinlangan, pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Umiwas siya ng tingin. Mabuti naman at natauhan ka na, sabi ni Doña Corazon. Walang nagsalita si Elena. Naupo siya, kinuha ang ballpen, at inilapit sa kanya ni Attorney Mendoza ang makapal na bunton ng mga dokumento. Binuklat niya ang mga ito, ang petisyon ng diborsyo, ang kasunduan sa paglilipat ng kustodya, ang isang non-disclosure agreement na nagsasabing hindi siya magsasalita ng kahit anong masama laban sa pamilya Villamor habang buhay. Ang bawat pirma ay parang isang hiwa sa kanyang kaluluwa. Pinirmahan niya ang pagtatapos ng kanyang kasal. Pinirmahan niya ang pagbibigay sa kanyang anak. Pinirmahan niya ang kanyang sariling pananahimik. Sa bawat lagda, nararamdaman niya ang pagkaubos ng kanyang pagkatao. Nang matapos siya, itinulak niya palayo ang mga dokumento. Nasaan si Maya? Iyon lang ang tanong niya. Ngumiti si Doña Corazon. Isang ngangiting malamig at matagumpay. She's waiting for you at the lobby. Makakaalis na kayo at wag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan. Tumayo si Elena. Hindi niya tiningnan ang matanda. Hindi niya tiningnan ang abogado. Ang huling tiningnan niya ay si Adrian. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang segundo. Nakita niya ang gustong sabihin ni Adrian, isang sorry, marahil. Ngunit umiling lang si Elena, isang maliit, halos hindi halatang pag-iling na nagsasabing huli na ang lahat. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Naglakad siya palabas ng silid ng hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pakiramdam niya ay iniwan niya ang 10 taon ng kanyang buhay sa silid na yon. Pakiramdam niya, talo siya. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, isang kakaibang kapayapaan ang unti-unting pumalit sa sakit. Isang kapayapaang nagmumula sa isang desisyong ginawa. Kahit gaano pa ito kasakit, babalik siya sa mansyon, hindi para manatili,
babalik siya sa mansyon na ngayon ay pag-aari na niya. Pagpasok niya sa elevator, huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng pinto. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod. Ang mga mata ay namumugto. Ang mukha ay payat. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang kislap na nagsisimula ng sumindi. Bumalik siya sa mansyon kasama si Maya. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. At sa pagkakataong iyon, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Nang gabi ring iyon, habang mahimbing na natutulog si Maya sa kanyang tabi, kinuha ni Elena ang kanyang cellphone. May isang numero siyang tinawagan. "Atty. Reyes," sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado at malamig na parang bakal. "Ako ito, si Elena Villamor. Simulan na natin." Ang umaga pagkatapos ng pagsuko ay nagsimula sa isang nakabibinging katahimikan. Sa hapagkainan, si Doña Corazon ay kumakain na parang isang reynang nanalo sa isang digmaan. Si Adrian ay tahimik, ang kanyang pagkain ay hindi ginagalaw. Si Elena ay hindi bumaba para mag-agahan. "Mabuti naman at wala na ang anino niya rito," sabi ni Doña Corazon, sabay lagok ng kape. "Adrian, mamayang hapon, siguraduhin mong nakaredy na ang lahat para sa meeting natin sa mga taga-Singapore. With this distraction finally gone, we can focus on closing the deal." Hindi sumagot si Adrian. Ang isip niya ay nasa itaas, sa silid kung saan nagkukulong si Elena at Maya. Eksaktong 9:00 ng umaga, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang lalaking nakasalamin at may dalang itim na briefcase. Magalang itong pumasok sa mansyon. "Sino ka? Anong kailangan mo?" Taas kilay na tanong ni Doña Corazon mula sa kanyang kinauupuan. "Magandang umaga po." Magalang na sagot ng lalaki. "Ako po si Ate David Reyes. Narito po ako para mag-serve ng isang legal na dokumento." "Dokumento?" Kunot noong tanong ni Adrian. May inilabas na isang sobre ang abogado at iniabot ito kay Doña Corazon. "Isang notice to vacate, ma'am." Natawa si Doña Corazon, isang tawang mapanghamak. "Notice to vacate? Nabaliw ka na ba? Alam mo ba kung kaninong pamamahay ang tinatapakan mo?" "Opo, ma'am," kalmadong sagot ni Atty. Reyes. "At ayon sa batas, ang pamamahay na ito ay hindi na po sa inyo." Ang tawa ni Doña Corazon ay biglang naputol. "Ano ang pinagsasasabi mo? Ang titulo ng lupang ito, kasama ang lahat ng nakatayo rito, ay legal na nakapangalan sa kliyente ko," sabi ng abogado, sabay labas ng isang certified true copy ng titulo. "At meron po kayong 30 araw para lisanin ang premises." Hinablot ni Adrian ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi makapaniwala sa nababasa. "Imposible ito! Ito ay pamimeke." "Ang titulong ito ay na-verify na po ng Registry of Deeds kahapon," matatag na sabi ni Atty. Reyes. "Ang titulong ito ay nakapangalan kay Ginang Elena S. Villamor." Parang isang bombang sumabog ang mga salitang yon sa loob ng mansyon. Si Doña Corazon ay napatayo. Ang mukha ay namumula sa galit. Ang babaeng yon, ang ahas, nasaan siya? At natila ba narinig ang kanyang sigaw? Dahan-dahang bumaba si Elena sa engranding hagdanan. Hindi siya ang Elena na nakita nila kahapon. Hindi na siya ang babaeng talunan at umiiyak. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay payapa. Naglalakad siya, na tila hindi sa kanya ang lahat ng gulo sa ibaba. Dumaan siya sa tabi nila na parang hangin. Hindi niya sila tiningnan. Dumiretso siya sa mga kasambahay na nagkukumpulan sa gilid. "Manang Letty," sabi niya sa isang malinaw at matatag na boses. "Paki-impake na po ang lahat ng gamit namin ni Maya. Ang mga damit at laruan lang niya. Aalis na kami mamaya." "Elena, anong kalokohan ito?"
Sigaw ni Doña Corazon. Halos mabasag na ang boses sa galit. Walang sino man ang magpapalayas sa akin sa sarili kong pamamahay. Doon lang lumingon si Elena. Tinitigan niya ang kanyang biyenan, hindi nang may galit, kundi nang may awa. Hindi na po ito ang pamamahay ninyo, Doña Corazon, at hindi ko po kayo pinapalayas. Ako po ang aalis. Biglang tumunog ang cellphone ni Adrian. Isang tawag mula sa kanyang opisina. Nanginginig niya itong sinagot. Sir Adrian! Sir! Tarantang sabi ng kanyang sekretarya sa kabilang linya. Ang mga Singaporean investors, they're pulling out. Sabi nila, nalaman daw nila na ang collateral para sa deal, ang Villamor Mansion, ay hindi pala nakapangalan sa kumpanya. It's a breach of contract. Sir, ang stocks natin bumabagsak. Nabitawan ni Adrian ang cellphone. Ang balita ng pagbagsak ng kanilang negosyo ay ang huling dagok. Si Doña Corazon, na narinig ang lahat, ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Napaurong siya at napaupo sa sahig, hindi makapaniwala. Ang kanyang imperyo, ang kanyang kapangyarihan, ay gumuho sa isang umaga lamang. Naiwan si Adrian na nakatayo sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga guho ng kanilang kayabangan. Hinarap niya si Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at sakit. Bakit, Elena? Halos pabulong niyang tanong. Bakit? Nilapitan siya ni Elena. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang lalaking minsan niyang pinangarap na mahalin siya. Ang kanyang mga mata ay malinaw, walang bahid ng paghihiganti. Hindi ito tungkol sa mansyon, Adrian, mahina niyang sabi. Ito ay tungkol sa pag-alis, at ito lang ang tanging paraan para payagan ninyo akong umalis ng may dignidad. Pagkasabi noon, tinalikuran na niya ito. Naglakad siya palayo, hindi na lumingon pa. Iniwan si Adrian na mag-isa sa gitna ng katahimikan ng isang palasyong bigla na lang nawalan ng hari at reyna. Ang pag-alis ni Elena ay nag-iwan ng isang katahimikang mas malakas pa sa anumang sigaw. Nakatayo si Adrian sa gitna ng sala, parang isang estatwa, ang mga salita ni Elena. Hindi ito tungkol sa mansyon. Ito ay tungkol sa pag-alis. Ay umuulit-ulit sa kanyang isip na parang isang sirang plaka. Ang katahimikan ay binasag ng isang hagulgol, si Doña Corazon. Nakaupo pa rin sa sahig, pero ang pamumutla ay napalitan na ng matinding galit. Ang ahas na yon! Sigaw niya. Ang mga mata ay nanlilisik. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay natin sa kanya, pinalayas niya tayo sa sarili nating pamamahay. Walang utang na loob. Adrian, do something. Tawagan mo ang lahat ng abogado natin. We will crush her. Pero sa unang pagkakataon, sa buong buhay niya, hindi natakot ang naramdaman ni Adrian sa kanyang ina. Awa at galit. Tama na, Mama, sabi niya. Ang kanyang boses ay pagod ngunit matatag. Anong tama na? Hindi mo ba nakikita? Ang kumpanya, ang bahay na ito, ang pangalan natin, lahat nawawala dahil sa babaeng yon. Hindi, maring sabi ni Adrian. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Lahat ng ito ay nawawala dahil sa'yo. Natigilan si Doña Corazon. Dahil sa pagmamataas mo, dahil sa kasakiman mo. Pagpapatuloy ni Adrian, ang bawat salita ay may bigat. Ang foundation. Mama, ano ba talaga ang ginagawa ng foundation na yon? It's for charity. Para sa mga bata. Depensa ng matanda. Para sa mga bata? O para sa mga batang ginagamit natin bilang hostage para sa mga business deal? Para kontrolin ang mana nila? Mama, sabihin mo sa akin ang totoo. Ang pagbabago sa mukha ni Doña Corazon, mula sa galit patungo sa pagkabigla, ang kumpirmasyong kailangan ni Adrian, ang mga bulong-bulungan na dati niyang naririnig, ngunit pinipili niyang balewalain ay totoo pala. Ang lahat ng kasamaan na ibinibintang niya kay Elena ay sarili pala nilang gawa.
Tumayo si Adrian. Tapos na ako, Mama. Tapos na akong maging sunod-sunuran sa'yo. Tinalikuran niya ang kanyang ina na naiwang nakatulala at walang masabi. Ang unang ginawa ni Adrian ay hanapin si Elena. Tinawagan niya ang cellphone pamaw nito. Hindi sumasagot. Pumunta siya sa silid nito. Walang laman. Ang mga aparador ay bukas at walang damit. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng kama ay ang lumang manikang basahan ni Maya. Bumaba siya at nagtanong sa mga kasambahay. Nakaalis na po, Sir Adrian. Sagot ni Manang Letty. May bakas ng lungkot sa boses. Kanina pa po. Kasama si Maya. Saan sila nagpunta? Umiling ang matanda. Wala po siyang sinabi. Nawala na sila. Ganoon na lang. Bigla siyang napagod. Isang pagod na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Nilakad niya ang kabuuan ng mansyon. Ang bawat sulok ay sumisigaw sa alaala ni Elena. Ang kanyang tahimik na presensya sa hardin. Ang anino niya sa kusina. Ang mahinang tunog ng kanyang mga yapak sa gabi. Ngayon, ang mansyon ay malawak, malamig, at walang buhay. Bumalik siya sa kanilang dating silid. Binuksan niya ang drawer sa tabi ng kama, ang drawer ni Elena. Inaasahan niyang wala na itong laman, ngunit may isang bagay na naiwan, isang sobre. Nanginginig niyang kinuha ito. Sa labas, nakasulat ang pangalan niya. Binuksan niya ito. Isang liham, ang sulat kamay ni Elena. Ngunit ang petsa sa liham ay mula pa 9 na taon na ang nakalipas, noong unang anibersaryo nila. Mahal kong Adrian, 1 taon na pala. Alam kong hindi ito ang pinangarap mong kasal at marahil ay hindi rin ako ang pinangarap mong asawa. Pero gusto ko lang malaman mo na sa bawat araw na gumigising ako, bilang asawa mo, umaasa ako. Umaasa akong isang araw, makikita mo rin ako, hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang ako. Si Elena, ang babaeng nangangakong mamahalin ka ng buo at tahimik kahit hindi mo man masuklian. Umaasa akong isang araw, magiging isang tunay na pamilya tayo. Mahal kita. Nagmamahal, Elena na paupo si Adrian sa gilid ng kama. Ang mga salita sa liham ay parang mga kutsilyong sabay-sabay na tumusok sa kanyang puso. Ang pag-ibig na iyon, ang pag-asang iyon, lahat ay nandoon, tahimik na naghihintay sa loob ng 9 na taon. At hindi niya kailanman nakita. Napahilamos siya sa kanyang mukha habang ang mga luhang hindi niya alam na kaya pala niyang ilabas ay nagsimulang pumatak. Hindi pera ang nawala sa kanya. Hindi isang mansyon, hindi isang kumpanya. Siya. Si Elena ang nawala sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang email mula sa Board of Directors ng Villamor Corporation. Subject, Emergency Board Meeting and Final Turnover. Binuksan niya ito, isang formal na imbitasyon para sa isang pulong kinabukasan. Ang agenda, ang opisyal na pag-turnover ni Mrs. Elena Villamor ng lahat ng karapatan sa Villamor Mansion, pabalik sa korporasyon, at ang pagtalakay sa mga issue tungkol sa Villamor Children's Welfare Foundation. Ito na. Ang huling pagkakataon, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang dibdib. Pupunta siya sa meeting na yon, ngunit hindi bilang CEO, hindi bilang tagapagmana. Pupunta siya roon bilang si Adrian. At sa huling pagkakataon, haharapin niya si Elena para sabihin ang mga salitang dapat ay sinabi na niya 9 na taon na ang nakalipas. Ang conference room ng Villamor Corporation ay napuno ng tensyon. Ang mga miyembro ng Board of Directors, mga makapangyarihang lalaki at babae na sanay sa mga numero at kita, ay hindi mapakali sa kanilang mga upuan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo si Doña Corazon. Ang muka ay matigas na parang bato, isang reynang natanggalan ng korona. Si Adrian ay nasa tabi niya, ngunit may 1 milyang distansya sa pagitan nila.
Ang pinto ay bumukas. Pumasok si Attorney Reyes at sa likod niya, si Elena. Simple lang ang suot niya. Walang alahas, walang mamahaling bag. Ngunit ang kanyang presensya ay pumuno sa buong silid. Naglakad siya ng may kumpiyansa at kapayapaan na hindi pa nakikita ng sino man sa kanya. Naupo siya sa kabilang dulo ng lamesa kaharap si Doña Corazon. Salamat sa inyong pagdalo. Simula ni Attorney Reyes. Narito tayo ngayon para sa dalawang agenda. Una, ang opisyal na pag-turnover ni Mrs. Elena Villamor ng kanyang mga karapatan sa Villamor Mansion. Inilatag ni Attorney Reyes ang isang dokumento sa harap ni Elena. Ito ang Deed of Assignment. Kinuha ni Elena ang ballpen at walang pag-aalinlangang pinirmahan ito. Ibinabalik ko ang pagmamay-ari ng mansyon sa korporasyon. Malinaw na sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Wala akong anumang kondisyon, maliban sa isa. Ang lahat ng kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa pamilya, lalo na si Manang Letty, ay dapat manatili sa kanilang trabaho at makatanggap ng karampatang retirement benefits pagdating ng panahon. May mga bulungan ng pagtataka mula sa board. Hindi nila inaasahan ang ganitong kadaling pagsuko. Ngayon, pagpapatuloy ni Elena, ang kanyang tingin ay lumipat kay Doña Corazon. Para sa pangalawang agenda, tumayo si Attorney Reyes at ipinamahagi ang isang folder sa bawat miyembro ng board. Ang nasa harap ninyo ay mga kopya ng mga dokumento, bank records, at isang sinumpaang salaysay mula sa isang dating empleyado ng Villamor Children's Welfare Foundation. Biglang namutla si Doña Corazon. This is absurd! Anong kinalaman ng foundation sa meeting na ito? Lahat! Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Ang foundation, na gumagamit ng pangalan ng Villamor, ay ginagamit bilang isang instrumento para sa financial manipulation at, sa legal na termino, child endangerment. Isa-isang binuklat ng mga miyembro ng board ang mga papel. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa pagtataka patungo sa pagkabigla at pagkatapos ay sa galit. Nakita nila ang mga pangalan ng bata, ang mga malilikot na transaksyon, ang katotohanan. This is a disgrace, sabi ng isang matandang board member. Ibinagsak ang folder sa lamesa. Doña Corazon, anong paliwanag mo dito? Hindi makasagot ang matanda. Sa unang pagkakataon, wala siyang kapangyarihan, wala siyang kontrol. Hindi ko layunin na sirain ang kumpanya, sabi ni Elena, nakatingin sa board. Ang tanging gusto ko ay itigil ang operasyon ng foundation at ibalik ang mga bata, kasama ang kanilang mga mana, sa kanilang mga tunay na pamilya. Ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng ebidensyang ito. Kayo na ang bahalang magdesisyon kung ano ang gagawin ninyo para linisin ang pangalan ng Villamor. Tumayo na si Elena, tapos na ang kanyang pakay. Sandali. Isang boses ang pumigil sa kanya. Ang boses ni Adrian. Tumayo si Adrian. Hindi siya tumingin sa board. Hindi siya tumingin sa kanyang ina. Nakatingin lang siya kay Elena. Ang mga mata niya ay puno ng isang emosyong matagal na niyang ikinubli. Ang pagsisisi. Sa harap ninyong lahat, simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng bigat. Gusto kong humingi ng tawad, hindi sa board, hindi sa kumpanya. Naglakad siya palapit kay Elena. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo, Elena. Patawad. Huminto siya sa harap nito. Ako ang may kasalanan. Ako ang naging duwag. Hinayaan kong lamunin ako ng anino ng aking ina. Hinayaan kong baliwalain ka. Hinayaan kong saktan ka. At hinayaan kong halos mawala sa iyo ang pinakamahalaga sa buhay mo. Patawad sa 10 taon ng katahimikan na hindi ko pinakinggan. Patawad sa 10 taon ng pagmamahal na hindi ko nakita. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Elena, ngunit hindi niya ito pinahayaang pumatak. Binabasa ko ang sulat mo. Halos pabulong na, sabi ni Adrian.
Ang sulat mula sa ating unang anibersaryo. Ngayon ko lang, ngayon ko lang naintindihan. Tumango si Elena. Isang maliit, bahagyang pagtango. Tinantanggap ko ang iyong paumanhin, Adrian. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Adrian, ngunit alam niyang hindi na nito maibabalik ang lahat. Salamat, sabi ni Elena. Hindi lang para kay Adrian, kundi para sa kanyang sarili. Isang pasasalamat para sa pagtatapos. Tinalikuran na niya ito at naglakad patungo sa pinto. Walang sino man ang pumigil sa kanya. Huminto siya sa may pinto at lumingon sa huling pagkakataon, hindi kay Adrian, kundi sa buong silid. Tapos na ako sa pagiging isang Villamor, sabi niya. Ngayon, ako na lang si Elena. At tuluyan na siyang lumabas, isinara ang pinto sa isang buhay na kanyang iniwan. Naiwan sa loob si Adrian, nakatayo, habang pinapanood ang pagkawala ng babaeng kailanman ay hindi na niya maibabalik. Ang pagkawala na siya mismo ang may gawa. Ang hangin sa San Juan, La Union ay may lasang alat at kalayaan. Isang maliit na puting bahay na may asul na mga bintana, nakaharap sa dagat. Ito ang bagong mundo ni na Elena at Maya. Malayo sa matataas na gusali ng Makati, malayo sa malamig na marmol ng mansyon ng mga Villamor. 6 na buwan na ang lumipas mula ng talikuran ni Elena ang lahat. Ang perang nakuha niya mula sa kanyang separation pay, isang halagang itinakda ng board bilang pasasalamat sa kanyang katapatan, ay sapat para makapagsimula sila. Ang kanyang umaga ay hindi na nagsisimula sa isang tahimik na hapagkainan, kundi sa tunog ng mga alon at sa halakhak ni Maya. "Mama, look, a big shell!" Sigaw ng bata mula sa dalampasigan. Iwinawagayway ang isang kabibing kasing laki ng kanyang palad. Ngumiti si Elena. Isang nangiting totoo, walang halong bigat. "Ang ganda niyan, anak. Ingatan mo, ha?" Tumakbo si Maya pabalik sa kanya. Ang mga paa ay basang-basa ng buhangin. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ito na ang kanyang buhay. Simple, payapa, totoo. Nakahanap si Elena ng trabaho bilang isang online bookkeeper para sa ilang maliliit na negosyo. Gamit ang kanyang talino sa numero, kumikita siya ng sapat para sa kanilang dalawa. Hindi ito ang yaman na dati niyang hinahawakan, ngunit ito ay sa kanya. Bawat sentimo ay bunga ng sarili niyang pawis. Ang mga tao sa kanilang maliit na komunidad ay palangiti at palakaibigan. Nakilala nila si Aling Nena, ang may-ari ng katabing karinderya, na laging nagbibigay sa kanila ng mainit na pandesal tuwing umaga. Nakilala nila si Mang June, isang mangingisda na nagtuturo kay Maya kung paano gumawa ng mga saranggola. Dito, hindi siya si Mrs. Villamor. Hindi siya ang babaeng tahimik. Dito, siya lang si Elena, si mama ni Maya. At iyon ay sapat na. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga halaman sa kanyang maliit na hardin, may dumating na kartero. May isang sulat para sa kanya. Nang makita niya kung kanino galing, biglang bumigat ang kanyang paghinga. Ang sulat ay mula sa Villamor Corporation, ngunit ang sulat kamay sa labas ng sobre ay pamilyar. Kay Adrian. Ilang minuto niyang tinitigan ang sobre. Isang bahagi niya ang gustong itapon ito sa apoy. Isang bahagi niya ang gustong malaman kung ano ang laman. Pinili niya ang huli. Dinala niya ito sa loob, umupo sa kanilang maliit na sala, at maingat na binuksan. Sa loob, may isang liham. Hindi niya ito binasa. Sa halip, itinago niya ito sa isang kahon kasama ng mga lumang litrato. Hindi pa siya handa. Marahil, darating ang araw na magiging handa siya. Pero hindi pa ngayon. Ang pagpapatawad na tutunan niya ay isang proseso. At ang unang hakbang ay ang pagpapatawag sa sarili. Pinatawad na niya ang sarili niya sa 10 taong pananahimik. Nang gabing iyon, habang pinapatulog niya si Maya, nagtanong ang bata. "Mama, do you miss our big house?" Tiningnan ni Elena ang kanyang anak. "Hindi, anak.
Ang namimiss ko lang minsan ay si Manang Leti. Pero ang bahay, hindi. Why? Kasi ang bahay ay hindi tungkol sa laki o ganda. Paliwanag ni Elena habang hinahaplos ang buhok ni Maya. Ang tunay na tahanan ay kung nasaan ang pagmamahal at kapayapaan. At ang tahanan natin ngayon ay dito, tayong dalawa. Niyakap siya ni Maya. I love our home, Mama. Ako rin, anak. Bulong ni Elena. Sabay halik sa noo ng bata. Ako rin. Habang pinagmamasdan niya ang payapang mukha ng natutulog niyang anak, naramdaman ni Elena ang isang kapayapaang hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman sa mundo. Ang mga alon sa labas ay tila umaawit ng isang himig ng bagong simula. Ang nakaraan ay isang multo na unti-unti nang naglalaho sa sinag ng bagong umaga. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Ang buhay ni na Elena at Maya sa tabi ng dagat ay nagpatuloy sa isang payapang ritmo. Si Maya ay mas naging masigla at palabiro. Ang kanyang mga pisngi ay laging mamula-mula dahil sa sikat ng araw. Si Elena naman ay natagpuan ang isang katahimikan sa kanyang puso na matagal na niyang hinahanap. Isang umaga, habang nagkakape siya sa kanilang maliit na beranda at pinapanood si Maya na nagtatampisaw sa dalampasigan, naalala niya ang sulat. Ang sulat ni Adrian. Pakiramdam niya, handa na siya. Kinuha niya ang kahon, umupo pabalik sa kanyang silya at binuksan ang sobre. Ang sulat kamay ni Adrian ay mas magulo kaysa dati. Tila isinulat ng nagmamadali. Elena, hindi ko alam kung aabot pa sa'yo ang sulat na ito o kung bubuksan mo man lang. Pero kailangan kong isulat ito para sa sarili kong kapayapaan. Maraming nagbago mula noong umalis ka. Ang Villamor Corporation ay nasa ilalim ng isang malaking paglilinis. Tinanggal na si Mama sa board. Bumaba ako bilang CEO. Ibinigay ko ang posisyon sa isang taong mas karapat-dapat. Napagtanto kong hindi ko kayang pamunuan ang isang kumpanya kung hindi ko kayang pamunuan ang sarili kong buhay. Ang foundation ay isinara na. Ang lahat ng mga bata at ang kanilang mga ari-arian ay ibinalik na sa kanilang mga pamilya. Sinisikap naming itama ang lahat ng pagkakamali kahit alam naming hindi sapat. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit ako sumusulat. Sumusulat ako para sabihin sa'yo na tama ka. Sa lahat ng bagay, nagpunta ako sa puntod ni Papa. Doon ko lang naintindihan kung bakit niya ginawa ang lahat ng yon para sa'yo. Nakita niya ang hindi ko nakita. Nakita niya ang iyong halaga. Sana isang araw, mapatawad mo ako ng lubusan. Hindi para bumalik ka, kundi para pareho tayong makalaya. Sana masaya ka. Sana masaya si Maya. Hindi ko nahihilingin na makita kayo dahil hindi ko pa karapat-dapat. Ang tanging hiling ko lang ay sana sa bagong buhay mo, mahanap mo ang lahat ng kaligayahan na ipinagkait ko. Adrian, tinupi ni Elena ang sulat. Walang luha. Isang malalim na paghinga lamang ang kanyang pinakawalan. Ang bigat na hindi niya namalayang dala-dala pa rin niya ay tuluyan nang nawala. Ang sulat ay hindi isang paanyaya para bumalik, kundi isang pagpapaalam. Isang pagsasara ng pinto na kailangan nilang dalawa. Ngumiti siya. Isang ngiting mapagpalaya. Mama, halika. Gawa tayo ng sandcastle. Sigaw ni Maya mula sa dalampasigan. Papunta na, anak, sagot ni Elena. Iniwan niya ang sulat sa mesa at tumakbo palapit sa kanyang anak. Magkasama silang umupo sa buhanginan. Habang abala sila sa pagbuo ng kanilang munting kastilyo, tiningnan ni Elena ang malawak na karagatan sa kanilang harapan. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay parang isang paghugas sa nakaraan. Ang bawat butil ng buhangin na dumadampi sa kanyang balat ay isang paalala ng kasalukuyan. At ang bawat halakhak ni Maya ay isang pangako ng isang magandang kinabukasan. Hindi niya kailangan ng isang palasyo na gawa sa bato. Ang kailangan lang niya
ay ang kastilyong buhangin na ito. Ang kailangan lang niya ay ang maliit na kamay na nakahawak sa kanya. Dito, sa ilalim ng bukas na kalangitan, sa piling ng alon at ng kanyang anak, natagpuan ni Elena Villamor ang tunay na kahulugan ng yaman. Ito ay hindi ang halaga ng iyong pangalan o ang dami ng iyong pera. Ito ay ang halaga ng iyong kalayaan at ang dignidad na taglay mo sa bawat paghakbang palayo sa nakaraang hindi na para sa iyo at pasulong sa isang buhay na ikaw mismo ang humubog.